naman natin yung ating chicken. Dito mga ka-finding ay gagamit tayo ng chicken breast fillet. Ikakat lang natin ito into butter cut. Kung mapapansin nyo mga ka-finding, dito sa ating video ay meron tayong herbs and spices, yung ating cooked mushroom, yung fresh parsley, yung grated mozzarella cheese, salt and pepper. Gagamitin natin siya mamaya mga ka-finding para dito sa ating chicken. So ang gagawin lang natin ay ikakat lang natin lahat itong ating chicken into butter cuts. Next, ay isisison lang natin siya ng salt. Pepper. And dito mga ka-finding ay gagamit tayo ng herbs and spices. Pero sa recipe na to ay optional lang yung paggamit nito. Next is yung ating fresh parsley mga ka-finding. Maglalagay lang tayo dito ng cheese. And yung ating cooked mushroom. And lastly, ang ilalagay natin is yung ating mozzarella cheese. Next mga ka-finding ay ipa-fold lang natin yung ating chicken. And then gagamit tayo dito ng toothpick to make sure lang na mailak natin yung chicken mga ka-finding. So yung gagawin natin dito is same procedure lang hanggang sa maubos natin yung ating chicken. At ilalagay lang natin itong ating mga ingredients. So ngayon ay ipa-fry na natin yung ating chicken. Maglalagay lang tayo dito ng butter. And then ilalagay na natin mga ka-finding yung ating chicken. Dito sa recipe na to ay pwede kayong gumamit ng kahit na anong oil. Pero ako, yung option ko para sa araw na to ay gagamit ako ng butter para mas lalong sumarap at lumasa yung ating dish para sa araw na to.
Next mga ka-finding, ay gagawin naman natin yung ating sauce para sa ating dish. Maglalagay lang tayo dito ng chopped onion. Next, i-add lang natin yung ating natirang cooked mushroom mga ka-finding. And then maglalagay lang tayo dito ng mustard. And yung ating all-purpose cream. Imimix lang natin ito na maigi mga ka-finding. Excited na ba kayo kung ano yung lasa ng ating dish para sa araw na to? Well, samahan nyo ulit ako mga ka-finding. Samahan nyo lang ako hanggang dulo. Next, ay i-add lang natin yung ating natitirang mozzarella cheese mga ka-finding para mas lalong mag-cheesy and creamy yung ating sauce para sa ating dish for today. And next, ay mag-a-add lang tayo dito ng padi chili o yung siling labuyo mga ka-finding. Pero dito, sa ating recipe, ay optional lang yung paggamit ng ating chili. Talaga naman napaka-creamy and napaka-cheesy ang ating sauce mga ka-finding. Talaga naman mag enjoy tayo sa ating adventure for today. And next, ay isi-season lang natin ito ng salt and pepper. Wow! Talaga naman napakaganda ng ating sauce para sa araw na to mga ka-finding. Talaga naman napaka-cheesy and creamy para sa ating dish for today. Next ay mag-a-add lang tayo dito ng fresh chopped parsley. And then ilalagay ulit natin mga ka-finding yung ating sinet aside na chicken kanina. So ngayon, ay ilalagay lang natin ito sa ating sauce. Ngayon mga ka-finding ay hahayaan natin mag-simmer yung ating sauce. Hahayaan lang natin ma-coat yung sauce doon sa ating chicken para mas lalong sumarap at lumasa yung ating recipe o yung ating dish para sa araw na to. Next is mag-a-add lang ulit tayo dito ng fresh chopped parsley. So ngayon mga ka-finding, ay na-coat na yung ating chicken ng ating sauce. Ang gagawin lang natin ay i-off lang natin yung ating stove. And then ililipat lang natin ito mamaya sa ibang lalagyan dahil meron tayong next na gagawin. Natatakam na ba kayo mga ka-finding? Ako din mga ka-finding, gutom na ako. Tara, samahan nyo lang ulit ako hanggang dulo.
Ngayon mga ka-finding, ay transfer lang natin yung ating chicken dun sa ating baking pan. Dito mga ka-finding, ay magbe-bake tayo. Pero kapag wala kayong oven sa bahay, ay pwede nyong gawin, sa hayaan nyo lang itong kumulo or mag-simmer dun sa stove. Pero make sure lang, nahihinaan nyo lang yung apoy nito para hindi masunog yung ating chicken and yung ating sauce. Pero ako, para sa recipe na to, ay gagamit ako ng oven. Bago natin siya i-bake mga ka-finding, ay mag-a-add ulit tayo dito ng fresh chopped parsley. And then i-cover lang natin ito ng aluminum foil. And then i-bake lang natin ito mga ka-finding for around 30 to 40 minutes at 180 degrees Celsius. Ngayon, ay ready na yung ating chicken. Ang gagawin lang natin, ay i-check lang natin kung luto na ba ito. To make sure lang na luto na yung ating chicken, ay gagamit lang ako dito mga ka-finding ng aking thermometer. Yung tamang luto para sa chicken ay dapat nasa 160 hanggang 165 yung temperature nito. Ngayon mga ka-finding, upon checking, ay luto na yung ating chicken. Kukuha lang ako dito mga ka-finding ng isang piraso ng chicken. And then bubuksan lang natin ito. Ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung itsurang nasa loob nito. Woo! Talaga naman nagme-melt na yung cheese mga ka-finding. Talaga naman napakasarap ng ating dish para sa araw na to. Tingnan nyo mga ka-finding. Kung papansin nyo yung cheese, ay talaga naman nag-melt doon sa loob ng ating chicken. Napakasarap ng ating dish para sa araw na to. Nagugutom na ba kayo mga ka-finding? Ako, nagugutom na ako kanina pa. Ngayon mga ka-finding, ready na yung ating chicken. At sasabayan natin ito ng napakasarap na fried rice. Tara mga ka-finding, kain tayo! Narito yung mga ingredients na inyong kakailanganin para sa ating dish for today. Ilabas nyo lang yung mga cellphone mga ka-finding. And then screenshot nyo lang po ito. Ano mga ka-finding? Nag-enjoy ba kayo sa aking adventure para sa araw na to? Alam ko nag-enjoy kayo dahil alam ko natuto kayo ng bagong kaalaman para sa ating recipe for today. Ang gagawin lang po natin ay pwede nyo pong sundan itong aking video. Kung nagustuhan nyo po yung aking adventure para sa araw na to, ay pwede nyo po itong gawin sa inyong mga bahay. Kung mas lalo nyo pong nagustuhan yung aking recipe or yung aking adventure para sa araw na to, ay pwede nyo po akong i-subscribe sa aking YouTube channel mga ka-finding. Samahan nyo ulit ako sa aking next adventure sa kusina. Hanggang sa susunod nating pagkikita.